Felia, tama na. Hindi si Lara ang anak na inampon nila Leandro at Bessie. Di bali, Nay. Titigil na po ako. Di ba nga, kaya magpapakasal na kami ni Andrew para maging masaya naman kami. Kakalimutan ko na rin si Lara. Hello, Janet. Si Leandro po na. Pinapahanap ko na lang yung anak mo at yung asawa ni Leandro. Kunin mo lahat ng may halaga dyan at alam mo na ang dapat mong gawin. Yes, ma'am. Patatahimikin ko silang lahat. Anak mo lang ang iiwan kong buhay. Bessie! Nagdala ako! Di ba patay ko na? Mami, what's wrong? Why does she... Anak mo, Pinoy, may mga tao sa labas eh. Halika tayo. Anong ginawa niyo sa mag-ina ko? Kunin niyo na lahat, huwag niyo lang sila sasaktan! Kinuha na talaga namin lahat. Pero sorry na lang. Dahil papatayin ko kayo! Ano? Takot ka na ba? Matapang lang kayo dahil nakatali ako dito eh. Kung hindi lang ako nakatali, wala naman kayo eh. Bugbugin mo nga muna to! Ano nang balita? Magandang maganda. Patay na si Leandro? Hindi pa, pero bugbog sarado siya. Okay na rin yan para makita ko siyang maghirap sa pagkawala ng asawa niya. Tumakas na tayo! Andiyan yung mga pulis! Bilis! Akin na yan! Maya, okay ka lang ba? Andrew, baka may masamang nangyari kanila, Bessie. Baka napahamak si Cindy. Nangako ka na sa kanila na lalayo ka, di ba? Hindi naman ako lalapit. Titingin lang naman ako. Magtatanong-tanong. Gusto ko lang malaman na okay lang si Cindy. Ano pang silbi ko? Kung hindi ko na magagamit ang mga paa ko, I'm invalid. Ikaw pa rin ang nanay ni Cindy. Buong pamilya pa rin tayo. Ito ba ang kapalit? Dahil gusto kong magkaroon ng buong pamilya. Ito ba ang dapat kong pagbayaran para lang magkaanak ulit? Kusento mo. Malaki yan, ha? Panggasolin sa pagiganti mo. Alam mo, wala ito kumpara doon sa binalita mo sa akin. Buti nga kay Leandro. Magsimula na siyang magluksa bukas. Pero sigurado ka bang di tayo mahuli nito? Pinatay ko na yung mga kasamahan ko kanina para hindi na sila makapagsalita. Alam mo naman ako, swabe at malinis magtrabaho. Mabuti naman, mabuti naman. At least makakatulog na ako ngayong gabi. At sino nagsabi na matutulog tayo ngayong gabi? Nakalimutan mo na yung pangako sa akin. Hindi ako nakakalimot. Sige, magbabayad ako ngayong gabi. Para bukas, sila naman yung magbabayad sa akin. Gusto ko. Halika na! Halika na. Oscar, gulong-gulo ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Bessie na hindi totoo yung iniisip niya. Iniisip ko nga lang, baka karma namin ito eh. Pare, huwag ka na muna magpadala sa emosyon ni Bessie. Temporary lang naman yung kondisyon niya eh. Oscar, sa tingin mo, bumalik muna kami ng Amerika. Ewan ko pare, nasa iyo yan eh. Sad thing is, ikaw na lang nakikipaglaban ngayon. Paano kung magkabul ulit si Janet o kaya magbago yung isip ni Ophelia? Matataboy mo ba sila? Hindi ko alam na eh. Paano sila Leandro yun ah? Leandro? Ophelia, ang ginagawa mo dito? Di ba may usapan na tayo? Leandro, nabalitaan ko ang nangyari kay Bessie. Hindi ko naman kaya na hindi pumunta. Kamusta si Cindy? Si Bessie, anong lagay niya? Si Cindy, ako okay. Pero si Bessie hindi na makakalakad. Huwag kang umiyak-iyak. This is just a test. Malalampasan mo yan. Sinusubukan ko kaso hindi ko mapigilan eh. Hindi ko na mabubuhat ng anak ko. Hindi na kami makakapaghabulan. Hindi na ako makakalakad. Ano bang silbi ko para maging isang ina na? I'm good for nothing. That's not true. Do not say that. Hindi lang iha sa physical,
nasusukat ang pagiging ina. Marami kang magagawa para kay Cindy. Kaya lang, may konting limitations. Pero, sigurado ko nasa likod mo naman ang pamilya mo. Therapy lang ang sukat niyan. Therapy lang iyan. Huwag ka magpatalo, ha? Be strong. Magpakatatag ka. Susubukan ko, Ma. Anak, mas lalo kang umiiyak. Mas nahihirapan ang anak mo. I will try, Ma. I will try. Bessie. Bessie, Anong ginagawa mo dito? Sinong nagpapasok sa inyo dito? ano kasi, si Leandro, pinapasok niya kami. Kasi nabalitaan ko kung ano nangyari sa'yo. Bessie. Huwag mo akong hawakan. At huwag na huwag kang lalapit sa anak ko. May pinag-usapan na tayo, Ophelia. Hindi na kayo dapat lumalapit sa amin. Oo, alam ko naman yun. Kaya lang, Bessie, hindi ko kasi matiis. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Sinungaling ka. Alam nating parehong hindi totoo yan. You want to see me suffer. Nagpunta ka dito para pagtawanan ako. Hindi. Bessie, ganyan na ba kasama ang tingin mo sa akin? Hindi ako pumunta dito para agawin sa'yo si Cindy. At lalong hindi ako pumunta dito para pagtawanan ka. Bessie, andito ako kasi gusto kitang damayan. I don't need your pity, Ophelia. Kaya pwede ba lumayas na kayo? Umalis na kayo! Ophelia, umalis ka na. Please. Mas lalo mong pinalalala ang problema. Tsaka na kayo mag-usap. Please go. Ano ba? Tumigil ka na nga. Pwede bang humirit ng isa pa? Pwede naman. Talaga? Pero kapag nagawa mo na yung panibago nating plano. Kaagad-agad? Ang bilis mo mag-isip, ha? Hindi ka pwede mag-relax muna tayo. Pahinga muna. Hindi. Hindi pa ako tapos magiganti, diba? Kay Bessie pa lang ako nakakaganti. Nandiyan pa si Leandro at si Ophelia. Sisiw na lang yun. Gusto ko mawala na talaga yung Leandro na yan. At ang isusunod mo, si Ophelia. Kapag wala na sila, sa akin na talaga yung anak ko. Namatay yung tatlo sa kanila. Yung isa nakakulong. Nakatakas naman yung isa. Dala niya ang laman ng safety niyo at ilang alahas. Malinis na pagnanakaw ang motibo, pero posibleng sinadya ito. Kinausap na namin ng mga katulong ninyo. Mga sir, sa tingin ko hindi lang to basta inside job. Hindi lang nila kami basta gusto nakawan. Gusto nila kami patayin. Yun nga po ang pinagtataka namin, Mr. Alcuar. Normally, hinihintay ng mga akitbahay na wala na tao sa bahay. Saka sila magnanakaw. Pero sa sitwasyon ninyo, sumugod sila. May kagalit ho ba kayo? Pinaghihinalaan? O pwedeng maging mastermind ito? Posible kasi na ang intention nila patayin kayo. Pangalawa na lang yung pagnanakaw. Lalabas talaga ang totoo, Ophelia. Na magkaibang bata si Cindy at si Lara. Huwag ka ba kasiguro, Bessie? Tandaan mo, mas matimbang ang dugo. Hindi mo na kailangan i-deny na wala sa'yo si Lara. Kasi wala na akong pakialam sa kanya. Kaya, sa'yo na ang anak ko. Dalawang tao lang nakabangga namin ni Bessie. Tingin namin, silang dalawa lang ang pwedeng may kinalaman dito. May makilala ba kayo mga suspect ninyo? Ang
pangalan nila, Sir Janet Perez, Andrew at Ofelia Almasan. Kahapon nga ay pinasok ng masasamang loob ang bahay ng mag-asawang Bessie at Leandro Alcoar. Ate, ito ba yung sinasabi mong gagawin mo? Ate, kakalabas mo lang. Baka makulong ka ulit. Ano ba akala mo sa mga tao ko, Palpak? Alam mo, siniguro ko malinis ang lahat. Tsaka hindi na ako babalik sa bilibid, no? Hindi na. Ate, kapag pinagpatuloy mo yan, doon ka rin babaksak. Alam mo, pasalamat ka. Kapatid kita. Dahil kung ibang tao ka, baka hindi ka na huminga ngayon. Magandang araw sa kanila. Miss Janet Perez. Bakit ho? Anong kailangan nyo? Pasok po kayo. May itatanong lang ako sa kanya. Ano yun? Isa ka kasi sa pinag-iinalaang may kasalanan sa panloloob sa bahay ng mga Alcoar. Sana makipag-coordinate ka sa amin. May itatanong lang ako kami. Tatanungin lang pala. Maupo ko muna kayo. Hindi na. Ate. Wala naman akong kasalanan, kaya wala akong dapat ikatakot. Di ba, Jim? Tama ho kayo. Bahagi lang ito ng procedure namin. At kung wala kayong kasalanan, wala kayong dapat ikabahala. Sige ho, basta sa ikakatulong ko kila Leandro, go ako. Kasi sayang naman yung pinagsamahan namin dati. Kahapon ho, mga 3:00. Nasaan ho kayo nun? Actually, nasa weekend bazaar po ako. Nagtitinda ako dun. Ang dami ko nga nabenta eh. Kung sila Leandro minalas, ako bonggang-bonggang swerte. Alam niyo ho, kahit ipagtanong niyo pa ho doon, nandun ako maghapon. Hanggang gabi pa nga eh. Kaya, imposible po talaga may kinalaman ako sa nangyari kay Leandro. Sinabi ko na si Ofelia at si Janet ang pinag-iinalaan natin. Kaya imbestigahan na sila ng mga pulis. Bessie. I don't care anymore, Leandro. Bakit? Pag nahuli pa nila kung sinong gumawa na to, makakalakad ba ka ulit? Hindi naman, di ba? Kaya wala na akong pakialam. Hulihin nila kung sinong gusto nilang hulihin. Honey, huwag ka namang ganyan. Hindi lang ikaw nahihirapan dito. Pero akong napilay, di ba? Ako ngayon ang hindi makalakad. Ako ngayon ang wala ng silbi. O siya, tatawagan ko si Oscar na ako na lang ang pupunta sa presinto para umarap kay Janet at sa mga suspect. Leandro, sandali. I'm sorry. I'm so sorry. Please bear with me. Alam mo naman that I can be very difficult sometimes. I'm so sorry. Wag mo naman akong iwan. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko, Leandro eh. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa anak natin pag nandito siya. Please don't leave me. Sa'yo ko kumukuha ng lakas. Honey, Bessie, I want you to know I would never leave you. I would never do that to you. Pero kailangan mo maging matatag. Susuportahan ka naman namin eh. Kami ni Cindy, ni Mama, ni Papa. Naaawa ako kay Bessie. Andrew, kitang-kita ko sa mukha niya na pati siya naaawa siya sa sarili niya.
kang maawa sa kanila. Karma nila yun. Hindi, Andrew. Hindi ko mapigilan. Parang kapatid ko na yan si Bessie. Alam ko kapag masama ang loob niya. Alam ko naman na hindi kami in good terms ngayon. Pero sana talaga, sana malampasan niya to. Una nga natin sila pag-usapan. Ophelia, ikaw, kamusta ka? Sabi ni Nanay Miling, hindi ka daw kumakain. Gusto mo ba pagluto kita? Ako mismo magluluto para sa'yo. Hindi na, Andrew. Wala talaga akong gani. Anong araw sa inyo? Ano ho yun? May kailangan ho ba kayo? Nandito kami para magtanong. May alam ka pa tungkol doon sa panloloob sa bahay ni Mr. Alcuar? Saka kasi sa pinag-iinalaan. Kahit ho nakatira ako noon sa bahay nila Bessie, hindi ko magagawa na may masamang mangyari sa kanila. Hindi ho ako kukuha ng tao para ipapatay sila. Pero totoo bang nanggagawan kayo doon sa anak ni Mr. Alcuar dati? Opo, totoo po yun. Ako naman ho kasi ang legal na ina ng bata. Nasa akin ho ang mga papeles. Kinukuha ko lang ho kung ano talaga ang akin. Wala ko kaming kinalaman sa nangyaring panloloob kina Leandro. Oo, meron kaming hindi pagkakaunawaan. Pero gusto namin puro legal. Pero nasaan kayo nung mangyari yung krimen? Magkasama ho kami ni Andrew. Sa katunayan nga ho niyan, kakatapos lang ho nun na makuha namin ang resulta ng DNA test. Inaamin ko rin ho na nag-away ho talaga kami ni Leandro bago mangyari ang krimen. Pero wala ho kaming kinalaman doon. Hindi ko gugustuhin na may mangyaring masama sa pamilya nila, lalong-lalo na ho kay Bessie. Hindi ko gugustuhin na masaktan siya. Totoo ba ang kasama mong nagtitinda dito si Janet Perez kahapon? Oo, matagal kaming nakatambay dito po. Bakit po ba? Anong po ba yung problema? Nadawit kasi ang pangalan niya sa panloloob kina Leandro Alcuar. Kaya nag-iimbestiga kami. Mga hanggang anong oras kayo? Hanggang gabi na po. Mga alas 10 na yata. Alam mo naman dito sa palengke, hindi kami basta-basta makaalis. Magagalit din yung may-ari ng stall eh. Tinatanong ko lang sa karamihan, dito daw talaga nakita nila si Janet sa stall na to. Oho, wala talagang kinalaman yung kaibigan ko dyan. Takot na yung makulong ulit eh. Honey, what are you doing? Huwag mo munang pilitin, hindi mo pa naman kaya. Alam ko naman yun, Han. Sinusubukan ko lang. Cindy, ba't naman dala mo yung first aid mo? Kasi po, may sakit si Mommy, Daddy. Mommy, are you still hurting? Kasi meron po akong first aid. Dala ko po yung band-aid ko para malagyan ko po. Para hindi ka na po umiyak. Anak, I'm sorry I'm sorry kung nakikita mo umiiyak si Mommy. But I promise I will try to be stronger now. Magpa-practice ako maglakad. Magpapagaling ako para sa inyo. Pero habang di ka pa po pwede maglakad, I can be your feet. Para pag may gusto ka pong kunin, ako na lang po kukuha. Ang bait naman ang anak namin. Ang bait-bait talaga niyan, Daddy. Kaya naman napakaswerte ko sa inyong dalawa. Dahil kasama ko kayo. Lekat na. Paano kung napaghinalaan nila Leandro, ha? Narinig niya ba usapan natin sa telepono? Babe, nasa office ako ni Leandro noon.
babe mo mukha mo. Tsaka bakit buhay pa yung best friend niya na yan, ha? Diba? Usapan natin dapat di na sila uminga. Palpak ka. Sino mag-aakala na buhay pa yung Bessie yun? Eh, ang taas kaya lang hinulugan niya. Kahit na. Buhay pa si Bessie at Leandro. Dapat hindi na sila uminga. Huh? Naging suspect pa ako. Relax ka lang. Siguro wala silang naisip. Kaya ikaw yung pinagdududahan nila. Pero hindi ibig sabihin nun, nahuhulihin ka na nila. Tingnan mo naman ako. Pangako sa susunod, hindi na ako magkakamali. Talagang hindi ka na dapat magkamali. Dahil masama akong magalit, Tikoy. Kahit yung shota mo, takot kapag galit ako. Kaya siguraduhin mo lang kung gagalaw ka, magiging malamig na bangkay niya si Leandro. Init naman ang ulo mo. Ka lang. Bilhan mo na lang akong pagkain para lumamig-lamig ang ulo ko. Umulong pala eh. Palpa ka kasi. Pero ang ganda mo ngayon. Sumusobra na talaga si Leandro. Tayo pa ang pinagbibintangan nila sa nangyari sa kanila. Andrew, wag na lang natin isipin yan. Wala naman tayong kinalaman dun eh. At higit sa lahat, hindi natin kayang gumawa ng ganung bagay sa kanila. Ang mahalaga, umalis na yung mga polis. Kahit mag-imbestiga pa sila, wala silang makukuha sa atin. Nakita mo ba si Cindy sa ospital kanina? Hindi eh. Wala siya doon. Ang sabi sa akin ni Leandro, kasama daw siya ni Tita Raquel. Himala nga eh. Kasi si Leandro, may mga pasa siya. Si Bessie naman pilay. Pero si Lara kahit sugat wala. Mabait talaga ang Panginoon. Felia, pasensya ka na. Hindi naging pabor sa atin ang DNA test. Pero, Felia, sabihin mo nga sa akin. Naniniwala ka ba na si Cindy si Lara? Oo, Andrew eh. Naniniwala ako. Alam ko, wala na tayong pruweba ngayon. Pero sinasabi talaga ng puso't isipan ko na si Cindy ay si Lara. Anak ko siya. Gusto mo ba maghabol? Siyempre gusto. Sobrang gusto. Pero paano? May mga papeles si Leandro. May adoption paper siya. Pagkatapos yung DNA test, hindi naman sila nag-match. Kahit naman lumaban tayo, matatalo pa rin tayo eh. Hindi na mahalaga yun. Mga papel lang yun. Hindi nila mapantayan ang naramdaman mo bilang ina. Pero Andrew, hindi na ako maalala ni Cindy. Kung totoong siya si Lara, bakit parang kahit katiting na pagmamahal, wala siya para sa akin? Ang daming ang tanong sa isip ko eh. Baka nagkasakit lang si Lara, baka nagka-amnesia. Sa totoo lang, milyon ang dahilan. Pero kahit isa, hindi ko matanggal sa isip ko. Nung gabi nga, iniisip ko na, oo, sige, Ophelia, ibang bata yan si Cindy, hindi mo siya anak. Pero hindi talaga eh. Anak ko talaga yan si Cindy. Alam ko na hindi ko na siya makukuha ng harapan ngayon. Pero naniniwala ako baka sa ibang paraan makuha ko pa siya. Kahit pag makaawa ko kay Leandro, gagawin ko yan. Kahit amuin ko pa si Bessie, makita ko lang ulit yan si Cindy, makasama ko lang ulit, malapitan ko lang. Ophelia, mahirap yung gusto mo. Pero posible, Andrew. At si Bessie maging dahilan para magkalapit kami ulit ni Cindy. Gagawin ko lahat para magkabati kami ulit. Gagawin ko. Hindi ko siya napatay, pero nasaktan ko sila ng todo. Pilay ang asawa ni Leandro. Tama ka. Mas matagal na sakit, mas masarap panoorin. Kawawa naman sila Bessie at Leandro. Dahil nag-uumpisa pa lang ako. Bessie, alam ko, malaki yung galit mo sa akin. Pero hindi ka ba bukas dun sa posibilidad na magkabati tayong dalawa ulit? Hindi na kita kayang pagkatiwalaan, Ophelia. Masyado ng maraming kasinungalingan at panloloko ang ginawa mo sa amin ni Leandro. Ophelia, kung masakit na, itigil mo na.
Tao ka, hindi ka bato. Hindi, Andrew. Kukunin ko na lang yung loob ni Bessie. Tsaka ako kukunin si Cindy. Bessie, hindi lahat ng laban napapanalo ng harapan. You think walang plano yan si Ophelia? Kung alam mo yung ginagawa ni Ophelia, edi hindi mo na siya poproblemahin. Sige, makikipagbati ako kay Ophelia. Pero hindi ko siya pagkakatiwala. Tinanggalan ko ng brakes ang kotse ni Leandro. Kaya kapag ginamit ngayon, Maaaksidente siya. At kapag wala na siya, ako na lang natitira may karapatan kay Lara. Akin na talaga ang anak ko.